welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, totoo kaya ang chika-chika ngayon na si Attorney Nicholas Kaufman ay tatanggalin na bilang lead counsel ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Alam mo naman ang ating mga marites, mga friendship. Sabi nila, parang malas itong si Attorney Kaufman. Parang wala pang napanalunan si PRRD sa mga, ano na ba, mga depensa nila. Parang lugmok na lugmok si PRRD. Pero sabi naman ni BP Sara mga kabibig sa interview niya kahapon na itong nangyari ni PRRD, pre-judge na to. Meron ng hukom ang taga-ICC kung ano ang mangyayari kay PRRD. Kasi ang ICC is biased. Alam na ni BP Sara na ipakukulong talaga ng ICC si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi wala nang ibang trabaho ang ICC. At kung mapakulong nila si Pangulong Duterte, mga kabibig, ito yung legasiya nila. Legasiya! Nakakatawa naman kayo, ICC. Ang pagpapakulong ni PRRD ang isang legasiya ninyo na kaya niyong ipakulong ang very powerful man sa Pilipinas at dating presidente na minahal ng maraming tao. Diba? Isa sa mga rason na hindi nyo inaprobahan ang interim release kasi grabe ang suportang nakikita niyo sa mga tao kay PRRD. Ngayon, yung mga kabibig. So, yung yung trial magsisimula na ngayong February 23. Manood tayo mga kabibig kung ano ang sabi ng prosecution. Tapos, ang depensa din magsasalita at magpapresenta ng kanilang mga witnesses, ang kanilang mga defense documents na isupalpal sa mga prosecutor. Ito ba kabibig ha, yung mga witnesses daw nila, meron na daw silang mga witnesses. Kaya, alam nyo kabibig, kaya pala, itong si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, si Father Flavie, ay merong AGK Museum sa Senado. Wow! I'm sure konektado ito sa ICC trial ni Digong para ipakita nila, tingnan nyo nga, ICC sa Senado, suportado ng Senado. Ito, meron pa nga AGK Museum ang Senado na supporting the AGK victims. Parang ganito yung gusto nilang ipakita sa ICC na ang gobyerno ng Pilipinas ngayon ay sinusuportahan ang AGK victims. Wala ka. Later on pag-usapan natin yung mga kadramahan at kaipalan nila. Sa Senado pa talaga? Hindi ba sila nahiya? Tapos, pinayagan ito ni Tito Soto? Ay, nako. Tapos si Kian daw, magiging santo? Ano ba naman niya? May monumento na si Kian. Buti pa si Kian. Kalerki naman to mga kabibig. Tayong mga taxpayers. Tapos si Kian may monumento dahil AGK victim. Ay, eto kabibig ha. Unahin natin si Attorney Kaufman. Mga chika-chika kabibig na si Attorney Kaufman daw ay tatanggalin. Tingnan natin kung totoo ba yung kabibig. Merong interview kay VP Sara kasi ang tao ay parang nanggigigil na rin ba kay Attorney Kaufman. Pero wag kayong manggigil. Ginawa naman lahat ni Attorney Kaufman. Pero sabi ni VP Sara, pre-judge na talaga ang ICC kay Pangulong Duterte. Makinig tayo. VP Inday, in relation to the recent development of the case of the former president, there's a lot of speculation asking the family or the client, the former president, to change his lawyers. What is the response of the former president in as far as his legal defense team is concerned? Oo nga, sinabi ko pala na itatanong ko yan kanina. Nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow of former president. I forgot that question. So hindi pa pala kabibig, wala pang kumpirmasyon na tatanggalin si Kaufman. So yung palagay kabibig, kailangan ba tanggalin si Kaufman or kailangan bang magpumili ng bagong lead counsel si Pangulong Duterte? For me, makikita natin, ginagawa ni Kaufman naman lahat, di ba? Pero sabi ng iba, ay nako kabibig, natural si Kaufman ay binabayaran ng ICC. So natural, gusto lang pahabain talaga ang kaso ni Pangulong Duterte. Kayo talaga kung ano ng mga na imagination nyo, ha? Huwag yung ganyan. Makikita naman natin ang effort ni Kaufman. Lahat naman yung ginagawa. Pero talagang ICC, hindi talagang bibigyan ng
paglaya yan si Digong, si Pangulong Duterte. Kasi ano na yan, done deal na yan. Done deal na yan. It's deal or no deal, pero deal talaga sila. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Basahin natin kabibig ha. Kung sang-ayon ba ang mga netizen na delaying tactic change of legal team. Duterte 2028. Taktika na ito ng mga Duterte para ma-delayed ang taktika nila. Kayo talaga kung ano-ano mga naisip nyo. 'Di ba? Speaking of EJK mga kabibig, grabe no. Natatawa lang ako sa ginawa ng tawag ito ni Risa Hontiveros. Akala na Risa Hontiveros ba, people will upload, people will praise sa ginagawa. Ito kabibig ito museum honoring, ito. Sabi natin museum honoring EJK victims open in the Senate. Hala, Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino, along with Father Flavie Villanueva, lead the launching of Paghilom Lakbayin Museo at the Senate on Monday, January 26, in solidarity with victims of extrajudicial killings and the families that left behind. The Traveling Museum Initiative exhibit artifact and images in honor of the victim. Yan ha, tingnan nyo kabibig, tingnan nyo, ito yon. Diba? Risa, wow. Sa loob pa talaga, ito yung mga pangalan daw. Ang dami ha. Yan daw mga kabibig. Yan. Yan mga kabibig. Yan. Pero tingnan natin ang komento ng mga tao. St. Kian, the road runner, beep, 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 run for us. Hala. Ang dami nasa listahan ni isang witness na kamag-anak walang mapadala sa The Hague. Daming nakasulat na victims pero hindi kahit ng ICC and PNP para tumistigo. Ano ba talaga, Senator Risa? Madami pala ito na yung hinahanap ng ICC. Truth Addict, commission magkano? Yung isa mahilig sa gabi na kantot gaming daw. Sabi yung paring addict. Yung listahan sa likod, di naman lahat yan EJK, pati legal police operation. Talagang criminal yan. Father Suyub sa una, mukhang timang si Risa dito Don't you agree? May maalis. Gabi naman. Parang di abot ng 32K listahan. Ito Yati Ra, kalamit ko. Highest bid po. Hala, grabe yung komento ng mga netizen. Let them canonize. Yung museum ng SAP 44 nasaan? Di ba? Museum. Buti pa daw itong biktima ng EJK, may museum. Pero yung SAP 44, bakit walang museum? Hala. Yan. Walang parang SAP 44 kasi it doesn't serve their political agenda. They want to make themselves hero and drug narrative. Baka naman magka-Nobel Peace Prize pa sila dahil dyan. Wala namang alam ang West sa Asia sa Pinas, pero yung mga politiko sa atin na gustong sumikat at pumapel ay walang tigil sa pag-promote niya. Bakit daw bibigyan ng Museum sa 44 toll kinalaban nga daw yung mga bataan sa NPA. Hello? Naku po, yan na. Curious lang nasaan magulang ni Kian? Bakit lagi na lang yung tiyuhin niya ang nagpanggap na Jehovah's Witness ang relihiyon? Never ko nakita ang magulang ni Kian sa mga rally. Bakit kaya? Natanong na siya. Tama, tikom ang bibig nila. Hindi sila nakukonsensya na ginamit yung anak nila sa mga ganyang katangahan. Mahiya din siguro sila, kaya yung tiyuhin nila tulak na lang mag-represent. So yan kami bigang ilang mga komento ng mga netizen hinggil sa itong EJK Museum mga kabibig. Halak ka. Parang hindi maganda yung komento ng mga tao. Diba? Nakita ko lang Ito 496,000 comments. Basahin natin. Aling Sheila, Santo Adictos, foil for them. Bakit walang museum ang SAP 44? Paldo si Father for the optics and politicking. How about the sentiment of ordinary Filipinos, which government give us peace and make us feel that there is government? I haven't seen museums for victims of, alam nyo na, where the government where drugs are normal on the street. Mas maganda sana itong museum was made for those people who fought for the country. Ito pa. St. Kian, pray for us. Remember this is on 2020. Itong anti-Duterte education line, Vicom, I am deeply sorry for your loss. You do not deserve this injustice. Same feeders flock together. My vote still VP Sara for the next president of the Philippines. Objective, not the real purpose. The comedians now showing. Personal interest be like. Hindi kami isinilang kahapon. The addict and the protector equals the runner. Honoring, remembering is more important at the 2028
President Wannabe is always present mag-ingay for early campaign. You will never find just in a world where criminals make the rules, Bob Marley. Acting President si Auntie Risa Nio. Yun ang mga komento mga kabibig ha, sa museum ng EJK. At nagkomento din si Pulong Duterte. Oo. Nagbigay din ng komento. Pulong or Basti? Ay, natin magbigay. Share ko sa si Pulong. Sabi ni Pulong, pinili nilang itanghal ang tinawag na heroes ng EJK narrative. Ngunit tumanggi silang gunitain man lang ang SAF 44. Oh. Yan. Basahin natin ha. Pinili ito ang reaksyon ni Davao City First District Paulo Duterte kaugnay sa pagbubukas ng museo para sa mga biktima ng EJK. Isang hakbang niya ayon sa kanya ay nagpapakita ng pinipiling paggunita at tahasang paglingon sa iba pang bayani at biktima ng karahasan. Mariing binatikos ni Duterte ang pagbibigay parangalang Senado sa mga tinawag niyang so-called heroes of EJK. Giniit na nagaganap umano sa loob ng Senado ay hindi tunay na pag-alala, kundi isang uri ng selective mourning and convenient amnesia. Yan. Ayon kay Pulong, habang may exhibit at pagbibigay pugay sa mga EJK narrative, tuluyan namang naisasantabi ang SAF 44, mga pulis na sumunod sa utos pumasok sa panganib na teritoryo at hindi na nakauwi. Yan, mga kabibig. Diin pa na kongresista, wala o manong kahit anong simbolikong pagkilala para sa SAF 44. No exhibit, no candles, no speeches, just silence. Tama. They grieve loudly for criminals yet remain eerily quiet about the real victims of drugs, that the children raped and killed by addicts and families destroyed by dependency. Yan. Paano na ang mga pulis na araw-araw malaban sa kriminalidad? Paano na ang mga sundalo nakipaglaban at nagbuhos ng buhay laban sa mga terorista at NPA para ipagtanggol ang bayan? Sila ba ay hindi karapat-dapat alalahanin? Tama! This selective empathy exposes the truth. This is not about human rights. This is about politics. It's not about justice. It's about rewriting history. You cannot condemn the consequences while ignoring the cause. Sa huli, sabi ni Pulong, the Filipino people deserve truth, balance, and honesty, not theoretical displays meant to sanitize failure and demonize resolve. Yan. Hiya kayo rin sa Hontiveros. Totoo naman kabibig, ba? Si Narisa, di ba? Mahilig sila sa mga human rights, ganito ganyan. Bakit hindi sila nag-alay ng magandang celebration or museum sa SAF 44? Kung talagang para sila sa Pilipinas, kung hindi sila selective. Pero wala kabibig Kasi ginagawa nila ang museum na yan kasi malapit na ang trial ng Digong. Kasi gusto na ipakita sa ICC na meron talaga mga EJK victims. Na ang gobyerno ni BBM ay sinusuportahan ang EJK victims. At meron pang museum na kailang sa loob ng Senado. Diba isang sampal ito sa mga senador na hindi pa nga napatunayan nga guilty si Pangulong Duterte, nag-discipline sila sa loob ng Senado. Di ba nakakaya? Parang nilapastangan nila ang mga biktima, mga adiktos nito. May mga biktima din ang mga adiktos na ito, pero bakit walang sumisigaw ng katarungan? Bakit pilit tinatakpan ang kanilang mata? At bakit pilit silang pinatahimik? Kasi walang politiko na nakikipaglaban sa kanila. Iba man ang ipinaglalaban ng ibang politiko, yung mga nambibiktima, diba? It's all about politics. Politicking talaga kabibig. Yun ang sinisigaw ni Pulong. Napaka-biased nyo. Nakakasuka talaga kabibig. So yan kabibig ang ating lebak-lebak for today. Maghintay tayo sa updates kung tatanggalin ba si Attorney Kaufman or papalitan ba si Attorney Kaufman bilang lead counsel ni PRRD kasi malapit na ang trial. Sabi ng iba, baka wala talagang pag-asa Pangulong Duterte. Ito kabibiga, may video akong ipapakita sa inyo. Si Attorney Rowena Guanzon, grabe. Ngayon lang ako na-shock ako sa statement ni Attorney Rowena Guanzon nung in-interview siya ni Aiko Melendez. Grabe ang paghanga pala niya. I think it's paghanga na ito mga kabibig. Kasi dinescribe niya si Pangulong Duterte. Ito i-share ko sa inyo I hope same din kayo ng paghanga kay Pangulong Rodrigo Roa. Ako din, ganito akong
As in, grabe si Mang Duterte. Galing, iba. Ito kabibig, makinig tayo. O, pick mo na. Rodrigo Duterte. Bongga. Duterte pa rin. Grabe talaga. What? Kahit anong masabi niyo sa kanya, ayaw niyo sa kanya, yan. This man, Rodrigo Duterte, has a charisma that is unparalleled. Pero ang charisma niya sa masa, hindi sa elite. Correct. I think he came at a time when the Filipinos were so tired of elitist politicians. Also, that we've never had a president from Mindanao in a long time. Because Rojas was from the Visayas, right? Osmeña was also from the Visayas. So, ang feeling ng mga tao na Mindanao's left out, I think up to now, they still feel that way. Pero si Rodrigo Duterte, makita mo fatalistic itong tao. If there's one word I can say about Digong, we were mayor together. And that's how we met before. Because I was president of the League of Cities. The League of Cities. He's fatalistic. Nung nandun siya na sa Villamor, no, he was really trying to compose himself. Na parang kesera-sera. And if this is gonna happen, I'm gonna do this with dignity. Fatalistic siya. Which, pag fatalistic ang tao, you cannot do him a lot of harm. You know, emotionally and all that. Kasi he knows his fate. Ma'am, You know? hindi niyo mapapauwi pa po siya. I don't think so. Kailangan talagang tapusin yung kaso. Oo, hindi yung motion nila na house arrest siya. I don't think that will be granted. But, again, Filipino politics God forbid. Pag namatay si Digong, President Digong sa Hague, panalo na si Sa. Pag nakauwi naman, panalo din si Sa. Kaya talaga, ito si BBM gang with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may well, stop it already. 125 million in confidential funds is liquidated with the COA. Tama. Compared to your billions and billions na ninakaw nyo dyan, sa ghost projects nyo at flood control, makakickbackan nyo dyan. True. Diyos ko, parang tumigil na nga kayo. Yun na message ko sa mga congressman na ito. Tumigil na kayo. Kaya alam, may mga 2 years pa sila mamabing. Oo, pero yun na nga, gusto ko parang si Rip Van Winkle ba? Matulog ka na pagising mo. Matulog ka ng 100 years, pagising mo, wala na sila dyan. O, pick mo na. Rodrigo Duterte. Bongga. Yun, kabibig. Yun, kabibig, ang interview ni Miss Aiko Melendez kay Miss Attorney Bing Guanzon. Grabe yung pagka-describe ni Attorney Ruben Guanzon kay Piare. Fatalistic. Grabe yung faith niya. Grabe yung paniniwala niya na everything happens for a purpose. Sabi ni Attorney Bing na kung matsugi man si Duterte, panalo pa rin si Sara. Kung makaka-uwi si Duterte, panalo pa rin si Sara. So wala silang kawala. Tapos yung confidential fund, 125 million at may COA na tawag dito, document supported by COA kumpara sa bilyones na hindi natin alam kung saan napunta, kung na-kickback ba or kinain ba ng ano, di ba? So yun, kabibig, ano ang yung reaction dito, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Grabe, Attorney Bing, no? Pero yung EJK, ano ba? Museum, parang nakakaya, sino kaisip niyan? Grabe. Hindi sila nahiya, no? Wala ba silang konsensya mag-isip, gawa tayo ng EJK Museum, pero hindi na naisip yung mga biktima na ng mga adiktos na ito. May pari pa dyan. Yung pari, hindi ba niya naisip na meron umiiyak until now, hunting their memories, their pain, yung mga biktima ng mga adiktos. Very proud pa rin sila. Risa, sina Bam, alam mo Bam Aquino, kung palagi kang kumukonek-connect dyan kay Risa, hindi. Baka, maganda na ngayon ang ni Bam Aquino, maganda yung path na tinahak niya. Pero wag ka talagang connecta dyan sa Risa at kay Kiko. Po. Mahirap. Diba? Marami na ang naka-observer ka, Bam, na parang maganda to si Bam. May ipaglalaban din itong si Bam. Pero for senator, kaya pa ni Bam. Nako, Bam. Mag-isip-isip ka muna dyan, Bam. Diba? Huwag pa dalos sa desisyon.
Hindi ibig sabihin liberal ka or kakamping ka, sumunod ka na lang sa gusto ng iba dyan. Alam, sa mga iba, yan ginawa ni Risa na iyan, preparation sa 2028 kasi gusto niyang tatakbong presidente eh. Wala talaga Risa. Yun lang kami, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Shout out sa ating mga OFW. Salamat sa nanonood. Bye!